Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ngayong araw po na ito ating pinagdiriwang ang piyesta ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria. Happy birthday sa pinakamamahal nating ina, the Blessed Virgin Mary. Mga kapatid, kapag po tayo ay nagdiriwang ng kaarawan, ito po ay punong-puno ng kagalakan, ng kasiyahan. At tayo ay nagdiriwang hindi lamang para magpakain, hindi lamang para magpakasaya, kundi nagdiriwang tayo dahil tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at kasama nito ang lahat ng mga natanggap nating biyaya mula sa ating Panginoon. Dalawang kaarawan lamang aside from our Lord Jesus Christ ang ipinagdiriwang natin sa liturhiya sa simbahan. Ang kaarawan ni San Juan Bautista at ang pinagdiriwang natin ngayon ang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. Pinagdiriwang natin ang kaarawan nila sapagkat napakalaki ng kanilang ginampanang role para sa ating kaligtasan. Na sila ay nagpagamit sa Diyos. At ang ating pinagdiriwang ngayon ay napakahalaga sapagkat ang ating ina ay siyang naging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon nga sa genealogy, ay sa Kanya nagmula si Kristo, ang ating Panginoon. Kaya po ang pagdiriwang ng kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria ay pagpapasalamat natin sa Kanyang tinanggap na role bilang ina ng Diyos. At hindi ito napakasimpleng biyayang tinanggap. Sapagkat kasama ng biyayang ito ay ang pagharap ni Maria kasama ang kanyang anak na si Jesucristo sa krus, sa kalbaryo ng krus. Kaya po sana makita natin mga kapatid na itong tinanggap na biyayan ng ating mahal na Birheng Maria ay hindi naging madali para sa Kanya. Sapagkat may kalakip itong krus sa Kanyang pagtanggap sa biyayang ito. Isa pang nais kong makita natin ay yung pagdiriwang natin na ito ay pagdiriwang na posible sapagkat si Maria ang nagdala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung sentro ng ating pagbibigay ng karangalan sa kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria sapagkat binalang niya sa atin, inilapit niya ang Diyos sa atin. Nawa ito yung ating tularan na tayo rin po, yung buhay natin ay magkakaroon din ng magandang purpose. Kapag po ginamit natin ito sa kabutihan, lalong-lalo na kapag ginamit natin ito sa pagmimisyon, sa paglapit natin sa Diyos, at maging instrumento tayo na mapalapit ang Diyos sa ating kapwa-tao. Nawa hindi tayo yung nagiging sanhi na lumayo yung ating kapwa-tao nang dahil sa ating masamang pag-uugali, nang dahil gusto natin tayo yung nasa luklukan, nasa kapangyarihan na pinagpipilitan natin na tayo ay respetuhin. O tayo yung tinatawag na aggressive sa posisyon. O kaya naman conscious sa posisyon. Dahil sa ating pagiging conscious sa posisyon, imbis na mapalapit yung mga tao sa atin,
Napapalayo sila ng dahil sa pangit na pag-uugali, pangit na pamumuno natin, pangit na pakikisalamuhan natin sa ating kapwa-tao. Sa buhay natin, gamitin natin ito para maramdaman ng ibang tao yung presensya ng Diyos at mapalapit sila sa ating Panginoong Hesukristo. Ang panghuling nais kong ating pagnilayan sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria ay yung pagpili ng Diyos. Pinili ng Diyos ang isang ina, ang kanyang magiging ina, sa isang napakaliit na bayan na para bang sa mata ng mundo napaka-insignificant. Pero kapag ang Diyos ang pumili, walang mababa, walang mahina, walang yung bata o yung bang pakiramdam mo wala kang kakayanan. Sapagkat ang Diyos ang pumupuno sa lahat ng pagkukulang natin. At kapag ang Diyos ang pumili, no matter how insignificant we are in the eyes of other people, we are always capable, because it is not us who will work, but it is always the Lord. We simply have to offer our life to Him and allow God to use us, to empower us at the same time, to do our mission that He entrusted to us. Sana ito yung ating makita, mga kapatid, na huwag tayong mapanghinaan. Huwag naman nating tapakan yung sarili natin na para bang ang tingin ng mundo sa atin ganito lamang at wala na tayong kakayanan na maglingkod sa Diyos. Sapagkat kapag pinili tayo ng Diyos, no matter how unworthy we are, the Lord does not only choose us, but He also empowers us. Maniwala lang tayo at ang Diyos na ang bahala sa lahat. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.